sa Double B! Nagpadala pa na rin tayo ng imbitasyon, Weng, sa kampo ni dating Senador Ramon Revilla Jr. Oo. sa pamagitan po ng kanyang abogado na si Attorney Rian Balisi, pero Mm. hindi raw po available. No? Next time na lang daw po. Ang ombudsman Oo. ay hindi po Mm. available as of the moment. O Pero kasi sila nagsabi na pag once nag-file kami ng kaso, mabigat ang quantum of evidence nito. Yung certainty of conviction, ay conviction na mabigat. nandun na. No? So Kaya, nandun pa lang tayo sa first step, petition for bail pa lang pinag-uusapan natin, OLATs na ombudsman. napagbigyan na po. Oo. No? Nasa linya natin si Dr. David San Juan, ang convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance. So tama na. Dr. San Juan, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel at Ma'am Weng, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa DCWB Super Radio. Ano po ang Salamat po. reaksyon ng tama na dito po sa development na ito sa Sandigan Bayan? Of course, sasabihin natin na nirerespeto natin ang mga korte. Gayunman ay nais nating ipahayag ang ating mariin na hindi pagsang-ayon sa kanilang desisyon. Kasi nakaka-disappoint ho na kung kailan magwa 1 year ang flood control scam, yung pagsambulat nito, yung deklarasyon ng presidente natin mismo na may flood control corruption. Ito, mag-iisang taon ngayong July, di ba? Nag-isang taon na pala, sorry, naka-isang taon na. Ngayon, ang nangyari pa ay tila isa-isa nang makakawala yung mga alam naman natin na may kinalaman dito or batay sa mga final nga ng ombudsman ay may kinalaman at may malakas na ebidensya. Kaya very disappointed tayo at nagagalit tayo sa nangyayaring ito. At sana iapela ng ombudsman at sana rin baligtarin ito ng Sandigan Bayan. Kasi napakabigat ho nitong nangyari na yung mga lower level officials pinanatili na nakakulong, pero yung mataas na opisyal, dating senador, ay tila sinasabi nila na papakawalan na. So, nakakalungkot ito para sa justice system natin. Tila may kinikilingan yung kanilang ginawa na aksyon na yon. Although Sir San Juan, ano to, yung petition for bail pa lang napapagdesisyonan. Malayo pa doon sa main case, kumbaga, laban kay Senator Bong Revilla, yung malversation at saka yung graft. Kaugnay po ng flood control scam. Pero nakikita nyo ba na parang ano siya, indikasyon ito na mangyayari doon sa main case? Opo, delikado yan. No? Kasi yun nga nangyari na rin yan sa mga kaso ni former Senator Enrile. Di ba? Ang dami niyang kaso dati. Yung iba ay related din sa corruption. Ano nangyari? Pinayagang mag-bail, eventually, yung mga kaso na basura. At ganun naman nga ho usually ang nangyari. Pag pinayagang kasing mag-bail, sinasabi ng korte o parang sinasabi na nga nila na mahina yung ebidensya kaya hindi naman kailangang ikulong kasi maaring mas maliit yung tsansa na makonvict kaya pinapayagang mag-bail. No? Ganun yung usual understanding ng lahat. Although, totoo rin naman na dadaan pa yan sa proseso, pwedeng sa duration ng proseso, may makalap na mas matibay na ebidensya, pwede ring i-cancel agad ang bail bago pa man magkaroon ng hatol. At pwedeng kahit hindi makancel ang bail, alam natin, eventually, pwede rin namang ang maging hatol ng korte ay guilty pa rin o convicted. No? Pero yun nga, nakakakabay na kaiisang taon lang nung flood control corruption scam, controversy, scandal, eto at isa-isa ng tila makakawala yung mga malalaking isda, no? Mga big fish na ang pangako pa naman ng presidente at ang pangako ng ombudsman ay sunod-sunod na, patong-patong ang kakasuhan. Pero anong klaseng kaso, di ba? Iyon rin naman, ito hamon naman, no? Challenge sa ombudsman, no? Kay Ombudsman Boying, sana ay mas tibayan natin yung mga ifa-file na kaso kasi ayaw natin na ganito ulit yung mangyari sa mga susunod. Okay. Ang pangunahing dahilan ng 3rd Division kung bakit binigyan ng bail di daw involved sa disbursement ng pera ng pondo si Senator Revilla kaya mahina daw pong ebidensya. Hindi ba ito parang magiging masamang precedent do sa iba pang mga kaso considering na talaga naman yung mga proponents hindi naman talaga nag-involve yan sa pagdi-disburse ng pera pero sila involved sa pagtukoy ng proyekto at pag-allocate ng pondo para do sa proyekto. Tama po kayo. Kagaya nga ng sinabi sa dissent, no, ni
Justice Carl Miranda, no? Kung tama ang tanda ko sa kanyang pangalan, Mm. ganun na ganun din yung kanyang worry o pag-aalala na yung kalakaran o yung sistema ng korupsyon sa Pilipinas sobrang lala na talagang meron na silang way o paraan na hindi direktang mai-involve doon sa distribution ng pera, pagkuha ng pera yung mga opisyal. Siyempre may middleman, may mga mid-level bureaucrats na sila yung pinaka magsisilbing bagman at sila lang yung magbibigay ng kickback sa mga politiko o sa mga contractors at sa iba pang mga kasapakat. So kung ang susundin natin ay yung sinasabi ngayon ng dalawang justice ng Sandigan Bayan, maaaring nga dumating sa punto na walang politician, walang political dynasty figures na makakasuhan kasi alam naman natin kung paano magtrabaho ang mga politiko, napaka-switik no, sa Tagalog, napaka-wais in a very negative way. Siyempre may mga bagman yan, may mga taong humaharap doon sa mga nagbibigay ng pera o kickback at hindi sila yung direktang haharap. Kaya maaaring maging negatibong epekto nito doon sa iba pang mga ifa-file na kaso. Naalala Kaya, ko yan. si Attorney Richard Cambe. Oh. Natatanda mo siya? Yes, Oo. siya yung nakulong, Siya yung nakulong. namatay na lang sa kulungan. Namatay sa kulungan. Oo, oo. oo. Siya yung Yeah. parang... Ganun ho ang mangyayari. Yung mga miron o yung mga humaharap no, na mga tauhan lamang nila ang makukulong, makakasuhan. Pero pag nakalimutan ng taong bayan ng kaso, ay mapapakawalan din sila o kaya ay makakapag-bail. No? Kaya ang panawagan naman natin sa taong bayan, patuloy na bantayan, ipahayag natin yung hindi natin pagsang-ayon sa mga ganitong nangyayari na tila wala nang pagiging patas yung hustisya. No? Pag mga mahihirap, hindi makapag-bail, nakukulong ng matagal, nakukulong ng hindi nagkakaroon ng hearing, pero itong mga mayayamang politiko, very well connected, nag-petition for bail granted kahit na ang sinasabi ng ombudsman ay mabigat ang kaso. Alright. Ang Senate Blue Ribbon Committee raw po baka pinag-iisipan na pong Hindi na raw imbestigahan po ituloy. yung Oo. investigasyon nila sa flood control at Papaubayan na lang sa ipapaubayan na sa ombudsman. ombudsman. Ano po initial reaction ng tama na dyan? Sa tingin po natin ay hindi magiging maganda kung bigla na lamang nilang ihihinto yung flood control hearings nang wala man lang silang nailabas na full public report sa mga previous na nilang investigation related dito. Kasi yung proseso po sa ombudsman ay tumatakbo pero bukod na proseso yon. Pwede naman hong sabay-sabay. At alam naman natin, ang trabaho naman ng Senado at Kongreso, pag sila ay nagsasagawa ng mga pagdinig o hearing at ang mga investigasyon sa korupsyon in aid of legislation. Ibig sabihin ay hindi naman talaga ito para malaman kung sino ang guilty at hindi. Bahala ang ombudsman dyan, Sandigan Bayan at iba pang korte. Pero makakatulong yung Senado at Kongreso sa pagkalap ng karagdagang ebidensya, mas maging malinaw ang issue, at higit sa lahat related sa trabaho nila, mas mapalakas sana yung mga batas kontra katiwalian. Mas mapalakas sana yung parusa sa mga corrupt na politiko at dynasties at mga contractors. Mas maipagbawal sana yung mga contractors nagdo-donate sa political dynasties at yung mga DPWH officials. Sana mayroong batas na regular ang paglilipat-lipat sa kanila o ang pagre-review, ang pag-audit sa kanilang mga yaman o ari-arian para hindi na maulit yung ganito. So yun ang pwedeng role ng investigasyon ng Senado at Kongreso. So kung sasabihin ni Senator Tulfo ay ipapaubayan na nila sa ombudsman, para na rin nilang sinabi na ayaw na nilang gampanan yung tungkulin nila na gumawa ng mas malalakas o matatag na batas kontra korupsyon. Alright. Kaya sana ituloy pa rin nila. Okay. Thank you, Dr. San Juan. Salamat Sir, sa thank oras you. ninyo. Magandang umaga po. Good morning to you. Salamat po at magandang umaga. Good morning, sir. Alright, si Dr. David San Juan, mga kapuso, ang convener ng Taong Bayan, ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Kahit naman Alliance. ako, So tama Joel, na. ayoko na Yes. bigla na lang bibitiw ang Senate Blue Ribbon. Parang bitin.